probinsya, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay Sabado, so matagal tayong hindi nakapag-video. Kaya ngayong araw ako ay very excited para mag-share ulit sa inyo ng mga videos. Ang pag-uusapan pa rin natin ngayon ay about sa mga bougainvillea. Panoorin nyo ang video ito kasi isi-share ko sa inyo kung paano padamihin ang bulaklak ng inyong mga bougainvillea. So before tayo mag-start, pwede bang i-like at mag-subscribe sa channel ko para updated kayo sa lahat ng aking mga gagawing video. So maraming salamat and good morning. So ayan, nakikita ninyo napakaraming mga bulaklak ng mga bougainvilleas natin dito. Yan, talagang parang nagpipiesta sila sa dami ng mga bulaklak. Kasi napakasaya na magkaroon ka ng maraming bougainvillea na may mga bulaklak. Kasi nakakalungkot talagang tignan kapag kahit marami kang tanim kung wala namang mga bulaklak. Ito, papakita ko sa inyo yung mga example ng mga bougainvillea na hindi na mulaklak. Ayan, hindi pa sila namumulaklak. Kung makikita nyo, green na green yung mga dahon, ang tataba nila, pero wala silang bulaklak. Ang hahaba ng mga stems. Kasi sa part na to hindi sila nakakatawan. At saka hindi rin masyadong na-trim. And kung titignan mo yung lupa masyadong basa at saka masyadong fertilizer. Kaya nagbe-vegetation yung mga halaman natin. Ang ating i-feature ngayon na bougainvillea ay itong aking 36 petals na yung common lang, yung kulay pink. Kung titignan mo, napakaliit ng stem. Halos ano lang, halos nasa 2 tangkal lang. Yan. Pero kung titignan mo, sulit na sulit talaga yung kanyang bulaklak. So sa video ito, i-share ko sa inyo kung paano ba increase ang bulaklak ng ating mga bougainvillea. Yan. So napakasimple lang yung paraan. Meron akong 4 na i-share na paraan para maging o kaya para maraming bulaklak ang ating bougainvillea. So ayan. Kita nyo, napakarami. Tapusin nyo yung panoorin ang video ito para makita nyo kung paano ko i-share ang mga paraan para maging maraming bulaklak ang inyong mga bougainvillea. Okay? Isahan na natin. Unang tips na i-share ko sa inyo, dapat ang inyong mga bougainvillea ay naaarawan. So lagay natin sa lugar kung saan naaarawan sila at least 6 hours a day. So yun yung unang paraan. Pangalawang paraan na gagawin ninyo, dapat tignan nyo yung ginamit ninyong lupa o yung potting soils na ginamit. So kailangan sa ating garden soil ay medyo dry. So para maging dry siya, ito kung titignan nyo, dry at buwaghag. Ang ginamit ko dito ay more on sand. So halos 50% yung sand nya, then yung black soil, syempre kung meron kayong vermi, okay lang din. And then kung meron kayong mga carbonized rice hull, okay lang din ilagay para maging buhaghag. Ang kagandahan kasi nito, kahit araw-araw mong diligan, at the end of the day, nadadry din siya. So yun yung nag-i-induce sa bougainvillea para mas marami yung lalabas na bulaklak kaysa sa dahon. Kung mapapansin nyo, naglagay ako ng sawdust dito. So ito lang ay para proteksyonan itong lupa sa sikat ng araw. Kasi kung minsan sa kaliit ng mga dahon na nakikita nyo, hindi kasi niya nalililiman yung kanyang dito sa bandang baba. Pag masyadong mainit yung araw, umiinit din kasi yung lupa. Kaya medyo nalalanta yung halaman. Kaya nilagyan ko lang ng sawdust. So optional lang naman yan. Pangatlong gagawin natin ay mahalaga din ang trimming. So yung trimming kasi, siniset ko kasi yung mga halaman na to, lalong lalo na ang bougainvillea. Before sila mamulaklak, kinakat ko yung edges. Yan, o kaya yung mga talbos. Ayan, kung mapapansin nyo, lahat ito may merong cut. Ayun. So
So nakikita ba? Tignan ko sa video. Ayan. So meron siyang mga cuts. Ito din. Ayan. May cuts din sa banda roon. Ito din. Cut din yan. Sa banda rito. Tignan nyo. Ayun. Cut. So ano bang ibig sabihin yan? Kasi napakapangit kasi yung bougainvillea natin kahit maganda yung pamumulaklak niya. Kung tatlong tangkay lang siya, tapos magkahiwa-hiwalay pa, parang hindi siya magandang tignan. At saka ang kagandaan, pag nakakat kasi, sumisibol yung mga sanga. Then medyo mas matagal nga lang, lumabas yung bulaklak kasi nga maninibago pa siya o kaya magpapalabas pa siya ng mga panibagong mga sanga. Kung saan dito lalabas yung mga ito yung mga bulaklak kung napapansin nyo. Ayan, ayun lumalabas sila. So hindi siya nag-e-expand o hindi lumalaki yung sanga mo, kundi dumadami sila at doon nagsisilabasan yung ating mga bulaklak ng ating bougainvillea. Okay, yan yung pangatlong paraan. Okay, sa pang-apat na paraan na ituturo ko sa inyo, ito din ay napaka-importante. Kasi sa liit ng paso na to at sa liit ng lupa, siyempre maliit lang din yung nakukuha niyang mga minerals na kailangan ng ating halaman. So, kailangan din natin maglagay ng fertilizer. Ayan. So, ito yung ginagamit kong fertilizer. So, ang ginagawa ko dito, nilalagay ko sa ito sprayer. Yan, ito nasa 1 tablespoon lang na fertilizer. So didissolve ko yan dito at iniiwan ko yan ng buong magdamag para dissolve siya talaga po. Pero sa purpose ng ating demonstration, sige, para lang makita natin. Anyway, madali namang madidissolve yan. Ayan, siguro nagtataka kayo kung anong ginagamit na fertilizer kasi ito based on experience ko. Kasi hindi naman ako tawag dito expert sa paghahalaman o kaya wala naman akong formal background sa paghahalaman. Pero na-experience ko kasi dati gumamit ako ng yung fertilizer na urea. So ang nangyayari pala pag urea ay masyado siyang yayabong. Kumbaga dadami ang kanyang mga dahon o kaya magve-vegetation siya. So kaya iwasan natin pala yung masyadong maraming nitrogen content ng ating fertilizer. So ang ginamit ko ngayon ay ang triple 14. So balance siya at well distributed yung kanyang components. So yun yung napansin ko na nagpapabulaklak sa mga bougainvillea. Kaya kung gagamit kayo ng fertilizer, ay strongly suggest yung fertilizer na triple 14. So ang gagawin lang ninyo, so ayan, na-dissolve na. Ang gagawin lang ninyo ay siyempre spray natin. So sandali lang, bombahan lang natin tong sprayer. So huwag masyadong bombahan kasi baka sasabog yung sprayer natin. Yan, ito naman is nakakadilig na siya ng halos kahit 20 pots. Itong 1 liter pala yung ginamit kong tubig. So 1 litro, tapos isang kutsarang abono, i-dissolve mo, and then kaya na itong kahit sa 20 pots kasi konti-konti lang naman. So inidilig lang dito sa mandang lupa. Iwasan yung tumama yung fertilizer sa anumang bahagi ng halaman kasi hindi ito pang tawag doon para sa katawan ng halaman kundi para sa lupa. Kasi pag tinamaan nyo tong mga to, yung stems o kaya yung mga bulaklak, yung mga dahon, at the end of the day, pag nasikatan niya ng araw, nakikita mo na lang sunog na. Kaya iwasan. So siguro ano lang, konti-konti lang ang ilagay. So ginagawa yung paglalagay ng fertilizer, usually ginagawa ko every 15 days kasi konti-konti lang naman. Iwasan yung masobrahan kasi baka mamaya hindi kayanin ng halaman, malalanta siya. Mas mainam yung medyo kulang. Then after 15 days maglagay ka na naman ulit. So ayan mga kaprobinsya, na-share ko na sa inyo yung mga paraan na ginagamit namin dito
para mamulaklak ng marami ang inyong mga bougainvillea. So, I hope na marami kayong natutunan sa video ito. So, before tayo mag-end, pwedeng pa-like, pa-subscribe, and share na rin natin ang video ito. Maraming salamat and